and reset. Hello again guys, welcome to my newest vlog, and this time papakita natin kung ano yung setup natin pag nagvo-vlog tayo. So lately kasi napapansin ko ang dami nagtatanong kung anong camera na gamit natin, ano itong klaseng Insta360 na ginagamit mo, ano ba yung mga attachments, ano ba yung mic, and lahat-lahat. So dito sa video na to, sana marami kayong mapupulot since tuturo ko kung ano yung setup natin, ano yung settings nila, and kung ano ang dapat mong gawin during or depende sa time of day kung kailan ka mag-vlog. Okay? So iba kasing settings ng daytime and iba yung settings ng nighttime para makuha mo yung best quality sa videos mo. Okay? So ang mapapansin nyo, kulang lang ng isang mic dahil ginagamit ko siya ngayon. Nandito, eto, nasa akin siya. Yung kulay puti na ganito. So dalawang mic natin na ganyan. Na-explain ko mamaya bakit ganon. Okay? So start tayo dito kay X4. So tabi muna natin to. Dito muna kayo. Ayan. So si X4, Insta360 X4, linagyan ko lang ng cover para hindi nagagasgasan yung lens niya. Alright. So kung mapapansin nyo, konti lang yung linagay kong accessories dito. And ito yung parang protector niya, nakasama na pag binili mo siya. And then itong Falcam na quick release. Kung mapapansin nyo guys, hindi siya nakasentro, no? May reason dyan kasi dun sa Z1000 natin, pag ito linagay ko, pag minount ko tong camera dun, nakaganyan siya sa akin, nakaharap na siya. So kahit nakaside dyan, dahil dun sa mount natin, nakaside din siya, ganyan siya lilitaw. Okay? So specific, ganyan talaga siya, hindi siya aksidenteng nakaside. Tapos tinanggal ko rin ang lens guard niya. And reason is because pag meron lens guard to, ang ginagawa niya sa image quality is medyo lumalabo, and then minsan may distortion na nangyayari. Kaya tinanggal ko na siya. Ayan. Ang downside lang nito, syempre baka tamaan ng bato, yari ka nun. Pero since city drive lang naman tayo, hindi naman masyadong hindi ko siya masyadong winori. Okay? So ayan, Insta360 X4. Ayan siya, yung itsura niya. Ang ganda, magandang build. Ito yung pinakauna natin vlogging camera. Okay? Tapos dito yung battery niya. Ayan. Yung SD card nasa loob. Ito siya, yung slot na yan. So make sure pag nilalagay mo, wala yung kulay niya dito. So ayan. Okay? Tapos dito yung connector ng USB-C for charging and for data transfer. So bakit ko ba hindi ginagamit yung mic nito? Okay? Dati kasi yung camera natin, yung setup ng X4 is meron siyang ganito, then dito nakalagay yung cable, and tinagal ko na yon kasi ito na yung nagiging main camera natin. So nakakonect pa rin naman to sa mic dun sa isang puti na ganito, yung gamit ko ngayon sa pag-record ng audio ko. Ginagamit ko lang yon kasi mas mapapadali niyang i-match yung dalawang clips nito at saka ito. So kailangan kasing audio para mag-match sila, para mas madali siya sa editing later on. So sa mga nakakaintindi ng editing, may voice and video matching yung application na yung software. So meron siyang feature na ganon na automatic ma-match niya doon, kasi gagamitin yung dalawang audio nito, ma-match na yon. Okay? So papakita ko sa inyo anong settings na ginagamit natin dito pag daytime and nighttime, and paano ba i-connect yung mic. So first, turn on muna natin. Isang pindot lang dito yan. So guys, madali lang to. Start tayo sa daytime. Okay? So pag daytime settings, make sure nasa video kayo. Syempre, pindutin nyo yun. Video. Tapos ito naman, dapat nasa 4K 60 FPS. Okay? Ngayon, bakit ba hindi natin ginagamit sa 5.7, 5.7K plus, and 8K? Hindi ko ginagamit to kasi most of the time ang nanonood sa atin is nanonood lang through cellphone. Madalang na madalang sa TV or sa computer. And hindi naman lahat ng mga equipment ngayon is capable sa 8K. Okay?
So kaya 4K lang naman and 60 frames per second tayo kasi that's more than enough para makakita sila ng very magandang quality na video. So pag daytime 4K 60 FPS para may chance ka pang mag slow-mo if needed, kaya 60 FPS yan. Okay, next natin, if you swipe to the right, ayan, sa baba may vivid, auto, tsaka nakikita mo yon, ISO, lahat-lahat. So vivid ang dinalagay ko dito para at least hindi na ako masyadong nagko-color correct sa editing. So okay na tayo doon. Punchy yung colors, yun yung gusto ko. Shutter speed is auto kasi nag-iiba-iba minsan yung brightness and darkness ng area or kapaligiran mo. So auto yan. ISO is at 400 max auto. Okay, so ano bang ibig sabihin nito? So that means kahit naka-auto yan, 400 max ISO lang ang bibigay niya sa'yo. Yun yung sagad. So magka-cap siya at 400 max, pwede siyang bumaba dyan. So yan yung recommended ko. As low as possible, yun yung pinakamagandang settings dito pag daytime, dito sa ISO. Okay? Now next, sa EV is 0, white balance is auto. Okay na yan, huwag nyo nang pakilaman yan. So ang pinaka-pakikilaman nyo lang talaga is yung ISO and of course itong kung anong gusto nyo look. Kung vivid man yan, flat, or standard. Sa akin, vivid, goods na yan. Next, swipe down, swipe left para pumunta ka dun sa settings. Ayan. And then, pupunta kayo sa image settings. Video encoding dapat nasa H.265 kayo. Okay? So, mas maliit yung size nito pero maganda rin yung quality niya. H.265. Bitrate should be high. Kung gusto mo talagang maganda yung kalalabasan ng video mo, you have to shoot at high bitrate. Video sharpness is medium. Okay? Ito yung pinaka-saktong-saktong sharpness ng video. Huwag kayong mag-low or kung gusto nyo, pero medium yung re-recommend ko. Kasi pwede ka naman mag-add ng sharpness later on dun sa editing. So, yung pinaka-sweet spot is medium dapat. Next is anti-flicker is auto lang yan. And the rest is good. Okay? So, ganun lang kasimple guys. Ngayon, paano naman pag nighttime? Pag nighttime shooting tayo. Pag nighttime naman, ang papalitan nyo lang dito sa settings na to is, punta ka dito, gagawin nyo lang siyang 30 FPS or hanggang pababa. Nasa sa inyo to. And you have to remember, pag bumababa yung frame rate mo, pag gabi, mas lumiliwanag yung kapaligiran. Okay? So, pwede siyang 24, pwede siyang 30. So, the reason na ginagamit kong 30, para at least pag may gusto kong slow motion na kahit konting-konti lang, meron pa akong wiggle room. Pero 24 okay din yan. Okay? So, preference na lang to. So, I'll keep mine at 30 FPS. Ayan. And then, pag daytime is 60 FPS, of course. Now, paano ba natin kinoconnect si DJI mic dito? So, ito yung puti na ganito na suot ko ngayon. Ganito natin siya kinoconnect. Swipe down, swipe to the right, pag ganon. And then, pindutin nyo lang to. Ayan, Bluetooth headphones. So, since wala akong naka-pair ngayon, wala siyang makikita. Pero, pag tinurn on ko yung isang Bluetooth, kunwari, ayan o, may kita siya, di ba, isa. Pag pinindot nyo na yan, magko-connect na siya. Since connected to sa cellphone ko ngayon, hindi ko siya pipindutin. Baka mawala yung audio ng ano natin. So, ganun lang siya kasimple. Pag pinindot nyo na yan, yun na yun. And then, that's about it. Ayan, si Insta360X4. Ayan, napakaganda ng video na to. Ang dami nyong magagawang mga creative shots pag gamit nyo si Insta360X4. Ang pinaka-downside lang nito, guys, is pag tamad kang mag-edit, ayun, medyo matrabaho lang siya. Kasi kailangan mong i-reframe lagi yung mga videos mo bago mo i-edit sa pang-final mo. Okay? So, ibig sabihin nun, papasukan mo muna yung Insta360 app, frame mo muna kung ano yung gusto mong angulo. Since ito, face cam, lagi siya nakatutok sa akin.
And then export mo, then i-edit mo na naman syempre next together with the footage ng Insta360 Ace Pro 2. Okay? So ayan siya. Lagay muna natin siya dito. Alright, next. Ito yung, I would say, the best action camera na nakita ko at the moment. Hindi pa ako pinahiyaan ng camera na to. Sobrang ganda niya, guys. So, ito si Insta360 Ace Pro 2. Naka Leica. Ayan, o. Leica pa yung ano niya. Yung camera, which is a very established brand na sa cameras. Ayan. Side. Sa harap. Side dito yung battery compartment niya, and then of course yung magnetic na mount niya. So pwede mo siyang pindutin dito, then open it up para kung gusto mong mag-vlog nakaharap sa yung camera, kita mo yung sarili mo doon. Ayun. So papakita ko ngayon ano pa yung kasama niya, accessories. Syempre si DJI Mic Mini, yung receiver niya, ito. So pwede kang mag-connect ng dalawang mic dito. Ito yung adapter niya para makakonect mo tong aux cable, and then of course yung parang protector niya. Okay, so paano ba natin sinesetup? Ang unang gagawin is tatanggalin muna natin tong takip niya. So slide down, then hilayin nyo lang siya. Ganun lang siya kasimple, and huwag kayo matakot, matibay ito, guys. So tatabi lang natin yon. And then next is lalagay na natin siya sa protector niya. Ayan. So ito yung stopper niya. Pag tumama na siya dyan, ibig sabihin sagad na. And then lock it in place. Yun. Okay. Next, of course, itong adapter niya. So make sure yung USB-C niya nandun sa right. Ito yung ano niya pala, SD card. Yan. Diba? Napakadali. And then lastly is yung receiver niya. So ito yung harap ng camera, i-clip mo yan dito sa taas, and then push lang. By the way, guys, Magician yung brand ng protector niya. So meron siyang parang slot dito para malagay mo tong clip. And then of course lastly yung cord niya. Dito lang yan, and then sa kabila, and then that's it. Syempre ito mapupunta to sa helmet natin. So tabi ko muna siya. Okay, ngayon pag-usapan natin ang settings ni Ace Pro 2. So by the way, guys, pag nagba-vlog na ako, itong cord na to nakaganyan, hindi siya nakaganto. Baka kasi pag humangin yan, makikita ng camera, di ba? Ayan, o. So dito siya. Pero for now, para kasi explain ko, dito ka muna. Sana meron silang cord na at nagra-wrap siya pa ganun, no? Para hindi siya kalat-kalat. Yun lang yung ayaw ko dito sa setup, yung cord niya. Alright. So start tayo dito kay Ace Pro 2 sa settings niya. Turn on. Click mo lang na isang beses. And ayan siya. And very similar ang settings nito doon kay X4. So pag daytime, make sure nasa video ka. Ayan. So maraming modes yan. Pero pinag-uusapan natin is vlogging. So dito tayo. And then click mo yan. You should be at 4K 60 FPS. Okay? Stabilization ko is standard. Since hindi naman tayo nag-offroad, okay na yung standard. Active HDR is on. Ratio is 16:9. Damage duration infinity. Okay? Then same thing, swipe to the right. Naka-vivid ulit tayo. So marami din siya. Flat, Leica, ayan, iba-iba yung ano niya, iba-iba yung style. Pero dito tayo sa vivid para pareho yung color dun sa X4. iLog is off. Ginamit ko na dati yan, tinry kong on, pero hindi ko siya nagustuhan and hindi siya nakakatulong. So off yun. Shutter speed is auto. ISO ulit is 400 max. Kamukha nung sa X4. EV is 0. White balance is auto. And of course, yung video sharpness is medium lang. Okay? Same thing lang yan. Swipe down sa additional settings, and then image settings. Anti-flicker is auto. Video encoding is H.265. Same dito.
bitrate is high. Ayan. And then that's it. Yun lang ang kailangan nyo pag daytime shooting. Okay? Ngayon, iba naman yung sa nighttime nito. May specific mode siya for nighttime. And ito yun. So, click mo lang tong video na yan. Makikita mo yung pure video. Improves, kita mo yan, improves image quality in low light environments. So, gumagamit din siya ng AI technology to improve yung surroundings or yung nasushoot mo na video. So, once na nasa pure video ka na, click mo na yon, 4K 30 FPS. So, same doon kay X4. Okay? So, lagi kong pinapalitan yan pag nighttime. Nag-pure video lang ako and then okay na yung settings ko. Pag ginawa ko siyang daytime, click ko lang yon and automatic na siya. Kung saan mo siya iniwan na settings, yun na yun. Ganun lang siya guys. So, very similar yung settings nila para makakuha kayo ng magagandang video. Gayahin nyo lang yung settings ko. And kung gusto nyo i-tweak, depende again sa gusto nyo look ng video nyo dun sa dito sa ayan o, mga parang templates ng look na gusto nyo, may vintage looking, lahat. Pero again, sa Vivid tayo para punchy yung colors nila. So next is, syempre, papakita ko paano siya nakalagay sa helmet natin. Ngayon tuturo ko paano siya ilagay dito sa helmet natin and paano ba siya i-connect. Okay, so ulitin natin dito, turn on the camera, and then dito sa receiver niya may power button. So click ko lang yan 6 seconds and makikita nyo iilaw na yon, di ba? Ayan, ko-connect naman natin yung transmitter niya dito sa receiver. So long press, mapapas niya iilaw yun dito. Yun, so ibig sabihin connected na siya. So dalawa yung mic na pwede mo ma-connect dito. Ito yung number 1 na to para dun sa isang mic. Okay? So, kunwari, gusto kong gamitin to and then may kausap akong isang tao. So, itong isang white na to, yung white version nito na suot ko ngayon, pwede kong i-connect din dito and bibigay ko yon dun sa kausap ko para dalawa yung mic na gumagana. Okay? So, once connected na to, mapapansin nyo, ayan. Tignan mo yung sa taas, di ba? Ayan, gumagalaw-galaw. Kasi nagsasalita ako, naririnig ng mic. Napipick up nito. Okay? So, tanggalin ko muna to. And focus tayo dito kung paano ko minamount dito sa helmet natin. Okay. Ang gamit ko nga palang helmet, guys, is yung AGV K1. Ayan. Hindi ko alam kung K1 or K1S. Nakalimutan ko na eh. Basta K1 or K1S to. And, of course, shout out din pala sa Hank Additive. So, sila yung gumagawa ng napakagandang mounts. Ano ba ito? Dumi. Ayan. Napakagandang mount na to. So, yung mga mounts nila specifically made para sa helmet mo. So, ibig sabihin, pag iba yung helmet mo, iba yung itsura ng mount nila. Ayan siya. Diba? And before, yung kasama kasi ng mount nito is padiretso lang yung parang bracket niya. Itong part na to. So, that means pag minount mo yung camera mo, pansin nyo siya, hindi nakasentro yung camera dito sa helmet. Yung makikita mo sa harap, yung handlebar mo is hindi pantay. So, parang may space siya sa left side pag nanonood ka. Then, heavy sa right side yung video since hindi nga siya sentro. And then, nakita ko, meron silang binibentang offset mount. And ito yon. Ito yung offset mount nila. Ayan o. So, hindi siya gitna, 'di ba? Yung magnetic. Hindi siya gitna kasi pag linagay mo 'to, napakadali lang. Imagesin pala ulit tong mount natin. Yan. Pag nag-click na siya 2 beses, alam mo na secured na 'yan. Uurong ko lang siya. Makita nyo, sentro yung camera sa helmet. Ayan siya. Nakasentro 'yan. So, yun yung reason kaya bumili ako ng offset mount. Lahat ng helmet natin, meron silang Hank additive na mount system dito sa helmet and then meron din silang pang-offset. Okay? So, ganun lang siya. And then, of course, baka makalimutan natin yung mic na maliit.
Open ko lang yan, and dahil may magnetic parang tape dito sa loob niya, ang gagawin ko lang dito is i-clip ko lang siya or ididikit ko lang siya doon. Yan, ulitin natin ha. Ayan siya. Yun, hands free. Napakadali niyang i-setup. And then of course, pag gusto kong mag-record, pwede kong pindutin to or gumamit ako ng voice command. And paano ba siya tatanggalin? Dali lang. By the way guys, ganito pala to ha. Pag nag-vlog ako, nandyan na yan. Para hindi, pag humahangin, hindi to gaganyan, tapos makikita ng camera. So, ganyan to. Paano ba siya tanggalin? Madali lang. Pindutin mo lang dalawa. Then, ayun. Quick release. Tapos, tatanggalin ko lang yan. Okay? And then, meron din tayong intercom dito. Kaso, hindi ko siya ginagamit na mic nito. Kasi minsan, meron hindi na pick up si Cardo. So, mas prefer ko to. And then, ito, focus lang siya sa intercom talaga or mga kausap ko na riders din. Ayan. So, yan ang setup natin. Si Insta360 X4. And, ayun guys. Sana marami kayong natutunan dito sa video na to. Kung meron kayong questions, concerns, or may mga bagay na hindi ako na-add dito, feel free to send me a message or comment lang kayo dyan para masagot natin. So, patayin mo lang yung camera. Yun. Patayin mo rin tong receiver. Yun. And then, patayin mo lang din to. That's it. Okay? Si Insta360 Ace Pro 2 DJI Mic Mini Insta360 X4. And of course, kahit anong helmet na gamit mo, pwede yan. Kung kuha kayo ng mount, camera mount para sa helmet nyo, I would recommend Hank Additive. Napaka bait nila and in-entertain talaga nila yung lahat ng mga questions nyo. Ayun guys, thank you again for watching and I'll see you in my next vlog.